Summatum est. Sa bahay ng Katigbak, may kasiyahan. Maraming tao sa paligid. Jose Rizal, Segunda, Pasiano at Narcisa ang pangunahing tauhan. Jose, narinig kong may magandang dalaga rito. Siya ay Segunda. Oo nga, Jose. Tingnan mo siya. Ngayon sa mga bintana. Napakaganda niya, hindi ko maiwasang umangat. Magandang gabi, Jose. Naririnig ko na mahusay ka na magsulat ng tula. Kung ikaw ang aking inspirasyon, sigurado gaganda ang aking mga salita. Jose, tapos na ang gabi. Alalahanin mo na siya ay takda na ikasal. Alam ko, ngunit manatili siyang bagay ng aking alala. Sa bahay ni Leonor Rivera, si Doña Teodora ay kausap si Leonor habang nagbabasa ng liham mula kay Rizal. Anak, si Jose ay may maraming plano para sa bansa. Sigurado ka bang siya ang nais mong hintayin? Oo, inay. Siya lamang ang mahal ko. Leonor, narito ako upang sunduin ka. Nais kong makausap ka ng masinsinan. Henry, sa ibang pagkakataon na natin ito pag-usapan. Mahal ko, Leonor, sana makapiling kita. Ngunit ang ating mga pangarap, tila naglaho. Nasa Paris, nag-uusap si Rizal at Antonio Luna kasama si Nelly Bostad at Eduardo Delete sa isang pagdiriwang. Jose, tila si Nili ay interesado sa iyo. Jose, May balak ka ba pumaling sa Pilipinas? Nili, hindi ako sigurado. Ngunit ang alam ko ay marami pang misyon naghihintay sa akin. Nelly, alam mo ba maraming gusto mong pagsal sa'yo rito? Nakakaisa na siya si Jan. At ikaw, Jose, ano masasabi mo? Lady, hindi man tayo magkasama, lagi kitang tatandaan. Sa dapitan, nagtutulungan si Rizal at Josephine sa pag-aalaga ng mga pasyente. Naroon sina Marcelo H. Del Pilar at Blumentritt bilang bisita. Jose, parang masaya ka na dito sa dapitan, kasama si Josephine. Jose, malaga ang misyon mo para sa kalayaan ng Pilipinas. Hindi ka ba natatakot na Josephine? Alam ni Josephine na panganib, ngunit pinili niya manatili sa tabi ko. Kahit anong mangyari, Jose, kasama mo ako sa laban na ito. Kalma si Rizal na nakatayo sa isang madilim na korte, nakaharap sa mga hukom na Kastila. Katabi niya ang kanyang tagapagtanggol, si Teniente Tavil D. Andrade. Ang Kapitan Dominguez at iba pang mga opisyal ay nanonood. Tahimik at mabigat ang paligid at binabasa ng hukom ang mga paratang. Jose Protasio Rizal Mercado A. Alonzo Rialonda. Ikaw ay pinaparatangan ng rebelyon, sedisyon at pagbuo ng mga iligal na samahan. Inaakusahan ka na iyong mga sinulat ay nagbibigay ng inspirasyon sa katipunan na mag-alsa laban sa korona ng Espanya. Ano ang inyong sagot? Hindi ako nakasala. Lagi ko ipaglalaban mapayapang reforma, hindi ang revolusyon. Iyong aklat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naglalaman ng galit laban sa simbahan at pamahalaan. Nais ko lamang gisingin ang aking bayan mula sa kamangmangan. Kung ang katotohanan ay tinuturing na pagtataksil, kung ganon ako'y nakasala. Ang aking kliyente ay walang kinalaman sa katipunan o sa anumang armadong pag-aalsa. Siya ay nasa ibang bansa na nagsimula ang pag-aaklas. Wala kayong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa rebelyon. Ang hukuman ay nakapagdesisyon na. Jose Rizal, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan sa Disyembre 30, 1896 sa Bagong Bayan. Naway kahabagan ng Diyos ang iyong kaluluwa. Ilang sandali pa, pinahintulutan si Josephine Bracken na makapasok para sa isang huling pamamaalam. Puno ng kalungkutan ang kanyang mukha, ngunit sinisikap niyang maging matatag. Jose, kailangan ba magwakas ng ganito? May mga bagay na hindi natin kontrado, mahal ko. Ngunit, iyong tandaan, ikaw pinakamalaking kasayahan sa aking buhay. Araw-araw kitang aalalahanin, Jose.
Huwag mo akong alalahanin na may lungkot. Mabuhay ka para sa ating dalawa. Dumating si Rizal sa Bagong Bayan. Ang firing squad binubuo ng mga sundalong Pilipino na pinangangasiwaan ng mga opisyal na Kastila ay nakahanda. Lumapit si Teniente Tavel D. Andrade, halatang labis ang kaniyang lungkot. Pepe, ikinalulungkot ko na nabigyan kita. Ginawa mo na lahat, kaibigan ko. Nawa hatulan tayo ng kasasayan na may kabutihan. Hindi ko kailangan ng pirik. Ninais ko harapin ang aking kamatayan na bukas sa mata. Itinaas si Kapitan Dominguez ang kanyang kamay bilang hudyat. Bago ang utos, tahimik na nagdasal si Rizal, saka mahina siyang nagsalita sa sarili. Kung sumatom es, Firing squad! Handa! Aim! Fire! Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Bumagsak si Rizal ng may dignidad, nakaharap ang kanyang mga mata at mukha sa kalangitan. Marami ang tahimik na lumuluha. Tahimik ang paligid. Umatras ang mga sundalo at isang opisyal ang lumapit upang kumpirmahin ang pagkamatay ni Rizal. Isang tagapanood na Pilipino ang bumulong ng may pagkamangha. Namatay siya para sa ating kalayaan. At dito nagtatapos ang buhay ni Jose Rizal. Ngunit nagsisimula ang kwento ng kanyang pagmamahal sa bayan at sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi lamang siya ay isang bayani sa digmaan ng revolusyon, kundi pati na rin sa digmaan ng puso.